Gusto kong malaman mo na naririto ako at direktang nagsasalita ako sa iyong puso. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga imposibleng gawain dahil ako na ang bahala sa kanila. Kung paanong ang hangin at unos ay sumusunod sa aking mga utos, gayon din ang mga unos ng pagdududa sa iyong puso ay makakatagpo ng kapayapaan. Lumapit ka sa akin ngayon at ibibigay ko sa iyo ang iba pang hinahanap mo. Papatahimikin ko ang hindi mapakali na kaisipan at takot na bumabagabag sa iyong isipan. Nais kong kapayapaan sa iyong mga araw at katahimikan sa iyong mga gabi. Ikaw ay walang katapusan na pinagpala, ngunit kung minsan ay hindi mo naunawaan ang mga pagpapalang ito dahil mas binibigyan mo ng importansya ang mga takot na hinding-hindi magkakatotoo o sa mga taong walang tunay na kapangyarihan sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na manatiling kalmado. Huwag mong bigyan ng bigat ang mga balita, chismis o pagbabanta ng iba dahil ako ang may hawak ng iyong kapalaran sa aking mga kamay. Sa lahat ng mga bagay na ito ay nanalo ka na. Tinalikuran mo ang kasamaan at ibinigay mo sa akin ang iyong puso. Hayagang ipinapahayag ang iyong pananampalataya sa akin bilang iyong tagapagligtas at tagapagtanggol. Ang iyong katapatan ay hindi natitinag, hindi katulad ng mga nagrereklamo at tumatanggi sa akin sa harap ng mga hamon na naglalabas ng kanilang mga pagkabigo ng walang pagpipigil. Binabalewala nila ang aking pag-ibig, ngunit patuloy ko silang minamahal at hindi ako nakatagpo ng kapayapaan. Taos puso kong hinihiling sa iyo na ilayo ang iyong sarili sa masasama at patuloy na ipagdasal sila. Huwag mong hayaang makaimpluwensya sa iyo ang kanilang paghamak sa aking salita. Sumulong, magtiyaga, huwag manatili kung nasaan ka. Ngayon ay biniyayaan kita ng hindi ka panipaniwalang lakas. Maglakad ng may kumpiyansa, harapin ang mga kaaway at hamon na darating sa iyo. Lumaki ka na. Ikaw isang thanematsang, isang kampon mga peon. Kahit libu-libong tao ang magrebelde laban sa iyo, kahit na kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagkakamali, huwag matakot. Ikaw ang aking pinakamamahal na anak at poprotektahan kita mula sa kapahamakan. Kahit sa gitna ng kaguluhan, kapag nawala ng pag-asa ang nasa paligid mo, maging matatag at walang takot dahil hinding-hindi kita pababayaan. Isa itong malalim na patotoo ng pagmamahal ko sa iyo. Inaabot kita ngayon upang abutin ang iyong puso at pawiin ang mga pagdududa na nagpahirap sa iyo sa mahabang panahon. Mahal kita at ipinapakita ko ito sa iyo ngayon. Tinatanggal ko ang mga peklat na iniwan ng iba sa iyo, ang sakit na dinanas mo dahil sa kanila. Pero alamin mo ito, lahat ng pinagdaanan mo ay hindi nawala ng saysay. Ngayon ay mayroon kang lakas, karunungan at kapanahunan upang makinig at protektahan ang mga mahal mo. Dumating na ang oras para sa iyong paglaya. Handa ka na ngayong maging instrumento ng aking pag-ibig na nagdadala ng aking liwanag sa mga nasa kadiliman. Ang aking mga mata ay naghahanap ng tapat na mga puso na nagmamahal sa akin at gumagalang sa aking mga batas. Pinalaki kita para magbigay ng inspirasyon sa iba, palakasin ang iyong pamilya, at ibahagi ang mga banal na salita na ito, hindi para makibahagi sa mga kasalanan ng iba. Hinihimok ko kayong maglaan ng oras upang makinig muli sa aking mga salita kung hindi ninyo naintindihan ang mga ito dahil sa inyong mga alalahanin. Sa lahat ng aking mga mensahe ay naroon ang aking pagnanais na maunawaan ng iyong puso ang tanda na ito. Madalas kang humingi ng kapayapaan at katahimikan at ibibigay ko ito sa iyo. Ngunit panatilihin ang aking mga salita sa iyong puso at alalahanin ang mga ito kapag ang kaaway, tulad ng isang umungal na leon, ay nagsisikap na lamunin ka at subukin ang iyong pananampalataya. Ang boses ko ang iyong gabay. Tinatanggap ito ng iyong espiritu. Ang aking salita ay nagliliwanag sa iyong landas at nagbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang anumang sitwasyon. Panghawakang mahigpit ang pag-ibig na ito na hindi mabibigo sapagkat ito ang korona ng mga supernatural na pagpapala na laging ipagkakaloob sa iyo. Pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Sa tatlong ito, ang pinakadakila ay pag-ibig at ipagkakaloob ko ito sa iyo magpakailanman. Tanggapin ito at isulat sa iyong sariling kamay. Tinatanggap ko ito. Tuwing umaga ay gumising ako na may determinasyon at pananampalataya dahil ito ay nagdudulot ng kagalakan sa aking puso. Huwag hayaang masiraan ka ng loob ang mga hamon ng buhay dahil si Con ay hindi madaling masiraan ng loob. Sinasalamin ako nito ng malalim. Sa iyong puso ay may nag-aalab na pagnanais na gawin ang tama, tumulong at maglingkod, panatilihing nagkakaisa at maayos ang iyong pamilya, at batiin ang bawat bagong araw na aking mga pagpapala sa unang liwanag ng bukang liwayway.
ipagpatuloy mo ang ganito. Huwag mawala ng pananampalataya. Ang iyong paraan ng pagiging ay ang iyong pagsamba, ang iyong papuri. Magsimula sa bawat umaga sa pamamagitan ng muling pag-alab ng iyong pananampalataya sa aking salita, paglalahad ng iyong pananampalataya at mga kahilingan sa akin. Tandaan, para sa akin walang imposible. Ako ay nasa iyong tabi, handang tumulong sa iyo sa anumang bagay. Manatiling kalmado at tamasahin ang aking kapayapaan dahil pumapasok ka sa isang supernatural na buhay. Halika, tatawagan kita. Ang iyong lugar ay dito, sa aking presensya. Kapag kayo ay lumuhod at nananalangin ng may pananampalataya, pagpipitagan at paggalang, tutulungan kayo ng aking mga hukbo. Ngayon, inuutusan ko kayong manatiling kalmado. Huwag hayaang mabagabag ang inyong mga puso. Humanap ng ginhawa sa mapagmahal na yakap ng mapalibot sa iyo. Sabihin mo sa akin na natanggap mo ito dahil pinili kitang pagpalain. Tinawag mo ako at sasagutin kita. Malapit nang magbago ang buhay mo. Maniwala ka. Binibigyan kita ng bagong puso at ang mga nakakilala sa iyo ay mamamangha at makakatanggap ng hindi inaasahang tulong. Pagnilayan, aking anak, pagnilayan. Tumutok sa kung ano ang pinakamahalaga. Hindi kailangang mag-alala ni Con sa mga bagay na hinding-hindi mangyayari dahil hanggat si Ta ang kanyang tagapag-alaga, wala siyang dapat ikatakot. Nandito si Ta, forever sa tabi mo. Gustong-gusto ni Ta ang mga kombensyon, inoobserbahan ang mga ito at tinitiyak na mayroon sila ng lahat ng kailangan nila. Isagawa ang iyong pananampalataya at pasiglahin ang iyong espiritu. Halika sa Ta, lumuluhod, nakaupo o nakahiga sa iyong kama. Ipikit ang iyong mga mata at, nang may pasasalamat sa iyong puso, magpahayag ng pasasalamat para sa iyong pamilya, sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Minsan hindi mo na kailangan pang magtanong, ngunit masaya si Ta sa iyong mga kahilingan at gusto niyang magtanong ka ng walang pag-aalinlangan. Ang aking mga tainga ay nakikinig sa iyong tinig at ang aking mga anghel ay nananabik na naghihintay sa iyong mga pagsusumamo. Tanggapin ang aking katotohanan dahil mahal na mahal kita kaya't isinakripisyo ko ang aking sarili sa krus at muling bumanggon ng may kapangyarihan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka sa mga pangako ko. Gagabayan kita sa tamang landas at isasara ang mga pintuan na hahantong sa iyo sa malayo. Lumapit sa akin na may hindi natitinag na panampalataya at tinitiyak ko sa inyo na ang aking dakilang biyaya ay ibubuhos sa inyo. Sa hindi nag-iisa o nawala, tayo maabot lamang sa pamamagitan ng isang panalangin. Asahan ng may kumpiyansa ang mga pagpapalang hinahanap mo, ngunit hindi mo pa natatanggap. Alamin na malapit mo na silang makuha sa iyong mga kamay. Tanggapin ang aking salita at maniwala. Tumawag ka sa akin ng buong puso mo at sasagutin kita. Palalakasin ko ang iyong espiritu upang ang mga unos ng buhay ay hindi ka madaling mayanig. Kapag nahaharap ka sa mga hamon sa nakaraan, kadalasan ay dahil kumilos ka ng hindi nag-iisip, ng hindi nagmumuni-muni, ng hindi nagdarasal. Gusto mong lumayo sa akin, ngunit hindi ako makalayo sa iyo. Kaya, ihagis mo sa aking mga kamay ang lahat ng iyong pasanin at naway makatagpo ng kapayapaan ang iyong kaluluwa. Ngayon ay pinupuno ko ang iyong puso ng lakas ng loob upang makapunta ka sa kung saan mo kailangang pumunta, makipag-usap sa mga kailangan mong kausapin at manindigan sa kung ano ang tama. Sasamahan kita at matutupad ang mga pangarap mo. Ako ang iyong makapangyarihang Diyos at kasama ko na sa iyo ang lahat. Mahal kita at nandito ako. Tumawag ka sa akin sa mga oras ng kawalan ng pag-asa at narito ako upang mag-alok sa iyo ng aliw at sagutin ang iyong mga panalangin. Ang iyong hindi natitinag na pananampalataya at taos-pusong mga panalangin ay mahalaga sa akin at pagpapalain kita ng sagana. Na may mabuting kaluluwa at ang iyong mga kilos ay umaalingaw-ngaw sa akin, dinadakila ang aking pangalan. Sana mas maraming tao ang makakita ng isang tulad ko, isang taong may hindi matitinag na pananampalataya na tunay nagmamahal sa akin. Hinahangaan kita ng husto. Nalampasan ni With ang mga unos ng buhay. Si With ay hindi gumanti ng puot o sama ng loob sa mga huwad na kaibigan na nanakit sa iyo at nagnakaw ng iyong material na pag-aari. Ngunit hindi nila maaring nakawin ang pinakamahalaga sa iyo, ang iyong pananampalataya, ang iyong dedikasyon, ang iyong hindi natitinag na pangako sa pagsunod sa aking kalooban, anuman ang mangyari. Kasama ang aking pinakamamahal na anak. Ito ay lampas sa anumang pagdududa. Ang itinanim mo sa iyong sarili ay nagbunga ng masaganang bunga at marami pa ring biyaya at regalo ang naghihintay sa iyo.
Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa atin. Magtiwala sa aking suporta sa bawat pagkakataon. Si With ay maaring lumapit sa akin nang may kumpiyansa at ibuhos ang kanyang puso sa aking altar anumang oras. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya dahil ang iyong pasasalamat ay ang pinakamagandang regalo na may bibigay mo sa akin sa sagradong sandaling ito na pinagsasaluhan natin. Huwag kang lumapit sa akin nang may takot sapagkat hinding-hindi kita tatanggihan. Ang iyong mga kasalanan ay nahugasan, binayaran ng aking mahalagang dugo. Wala siyang dahilan para mahiya kapag pumasok siya sa presensya ko. Kahit na malayo siya sa akin at nakalimutan ko, ipinaabot ko ang aking awa sa kanya. Nagpadala ako ng libu-libong anghel upang iligtas ka. Mula sa mga hawak ng masama, inaalis ang bawat hadlang sa kanyang landas upang mahanap niya ang kanyang daan pabalik sa akin. Babalik ka ba bukas, mahal ko? Magdadala ba ito sa iyo ng magandang balita tungkol sa mga himalang natuklasan mo, tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa iyong buhay? Muli niyang pagtitibayin ang kanyang katapatan at matutuwa akong marinig ang kanyang boses. Ngunit tandaan, dinala kita rito upang baguhin ang iyong buhay. Hanapin mo ako ng tapat, matuto at lumago. Isawsaw ang iyong sarili sa aking banal na espiritu na maghahayag ng aking pagmamahal sa iyo araw-araw at yakapin ang kapayapaan na nagpapalakas sa iyo. Mahal kong anak, mahal kita palagi. We thank me today for another day of life. So ano pang hinihintay mo? Walang bayad na ibuka ang iyong bibig at ipahayag ang iyong pasasalamat sa iyong sariling mga salita. Alam ko ang iyong mga pangangailangan bago mo pa ipahayag ang mga ito. Magkaroon ng pananampalataya. Lumapit sa akin at gumugol ng ilang mapayapang sandali. Kaya naman patuloy kang hihikayatin ni Ta sa pamamagitan ng mga salita ng inspirasyon at mensahe ng pagmamahal na itatanim sa iyong puso tuwing umaga. Ito ang iyong sandali. Dumating na ang iyong oras. Ipinanganak si With upang makamit ang tagumpay. Hindi kailanman ginusto ni Ta na mabuhay ka sa pagkatalo o panghihina ng loob. Alam mo na ang ilang mga tao sa paligid mo ay pinuna ka, pinaramdam sa iyo na hindi ka sapat, isang pagkabigo, isang talunan, na nagsasabi sa iyo na hindi ka magtatagumpay. Gayunpaman, ang kanilang mga walang laman na salita ay walang kapangyarihan at hindi mababago ang iyong kapalaran. Nasa kamay ni Ta ang tagumpay. Ito ang iyong pinagmumulan ng pag-asa. Ngayon lahat ng mga negatibong kaisipan, lahat ng pesimismo at lahat ng damdamin ng kakulangan ay mawawala. Ang aking sagradong salita ay magpapagaling sa iyo, magpapasigla sa iyo, magbibigay inspirasyon sa iyo at mulang papasigla sa iyong kagalakan. Pupuno ka nito ng mga bagong pangarap. Ang pakikipag-usap sa akin araw-araw ay magbibigay sa iyo ng lakas, magpapalalim ng iyong pananampalataya, at magpapaunawa sa iyo kung gaano ko inaalis ang mga pasanin sa iyong mga balikat. Magiging magaan ang iyong kaluluwa at pupunuin ng kaligayahan ang iyong pagkatao. Narinig mo ang boses ko, ngayon kausapin mo ako. Huwag magatubiling ihayag ang lahat ng nasa puso mo dahil mahal na mahal kita. Tayo nagniningning sa kagalakan na makita ka dito. Halika at tanggapin ang pagmamahal at alagaan ang iyong espiritu ng aking mga salita. At ito ay tunay na kahanga-hanga. Napansin na ni Con ang mga pagbabago sa kanyang sarili, ngunit nananatili pa rin ang ilang alalahanin. Kaya pala nandito si Ta. Totoo na ang ilang mga pangyayari ay maaring makagambala sa iyo na pinupuno ang iyong isip ng mga kaisipang nakawin ang iyong kapayapaan. Ngunit tandaan, tuwing umaga maaari kang pumunta upang manalangin at makahanap ng tamang resolusyon. Simula ng araw na may kaligayahan, nang walang bigat na hindi mo na kailangang dalhin. Nais kong makita kang malaya sa puot, paghamak, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Makinig kang mabuti, anak ko. Maniniwala ka ba sa akin o sa mga humahadlang sa iyo? Sa kanilang sariling paraan, hinihiling ba nila ang pagiging perpekto samantalang sila mismo ay namarkahan ng kasalanan at tisakdal na pag-iisip? Sa mundong ito, walang sinuman ang maaring magyabang ng pagiging perpekto sa harap ko. Huwag hayaang mag-alinlangan ang iyong pananampalataya dahil sa mga taong nagsasara ng mga pintuan sa iyong mukha. Dito si Con ay lubos na minamahal at mayroon lamang isang tunay na paraan, isang bukas na pinto na maaring lakadin ni Con at yakapin ang buhay na walang hanggan, kumpletong kaligayahan at walang katapusang kagalakan. Dito kasama ko, lagi kang makatagpo ng wagas at banal na pag-ibig, pagtanggap at pagmamahal. Walang kaaway na sasaktan ka kung mananatili kang mapagbantay, kasama ang aking salita sa iyong mga labi at sa iyong mga isipan, araw at gabi. Kapag ang masama ay dumating laban sa iyo,
huwag kang matakot. Bibigyan kita ng lakas, at kung sasabihin mo ang mga salitang ito ng may pananampalataya, lahat ng masasama ay tatakas. Ang iyong tahanan ay magiging malaya sa kahirapan, kakapusan at sakit. Walang makakalaban sa iyo, dahil ang aking salita ay isang kalasag para sa iyong pamilya. Gusto kong makitang nag-aapoy ang iyong puso, dilat ang iyong mga mata at gising ang iyong isipan. Dapat ay handa kang tumanggap ng hindi mabilang na mga pagpapala at mga bagong ideya. Dumating na ang oras upang sakupin ang mga bagong teritoryo at anihin ang mga bunga ng iyong mga sakripisyo at pagsisikap. Wala kang naranasan na walang kabuluhan. Lahat ng bagay sa iyong buhay ay gumagana para sa iyong ikabubuti. Sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, masasaksihan ninyo ang mga dakilang himala at mauunawaan ninyo ang layunin ko para sa bawat isa sa inyo. Alam ko ang iyong mga pangangailangan bago mo pa man sabihin ang mga ito. Ngunit masaya akong makinig sa iyong mga panalangin dahil sila ay tulad ng matamis na insenso na umaakyat sa langit at umaantig sa aking puso. Ang iyong matatag at hindi matitinag na pananampalataya at ang kamalayan ng aking pag-ibig para sa iyo ay dapat magdulot ng kapayapaan sa iyong puso. Ang iyong mga panalangin ay sasagutin at ikaw at ang iyong pamilya ay hindi na kailangang magdusa sa mga ganitong problema. Bibigyan kita ng karunungan at lalakas ang iyong kaunawaan. Manampalataya, sumulong at hanapin ang mga pagpapalang inihanda ko para sa iyo. Ilalagay ko sa iyong puso ang mga pangalan ng mga taong dapat mong hanapin. Maaring matagal mo na silang hindi nakita o nakakausap, ngunit ipinadala kita sa kanila. Dahil sa pamamagitan nila ay pagpapalain kita at ikaw din ang magiging sagot sa kanilang mga panalangin. Ganito ako nagtatrabaho, anak ko. Ang aking mga pagpapala ay para sa lahat ng naniniwala sa akin at naghahanap sa akin ng may tapat na puso. Isang malaking pinto ang nagbubukas sa iyong buhay. Napakalaki na kailangan mong manatiling mapagkumbaba upang maiwasan ang pagmamataas sa hinaharap. Nandito ako sa pintuan, tinatawag ka. Gusto mo bang buksan ang pinto para sa akin at payagan akong gumawa ng bago, kahanga-hanga, makapangyarihan at supernatural sa iyong buhay? Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon at hinding-hindi ako papayag na maabot ng kakapusan ang iyong tahanan. Ang aking paghawak sa iyong pamilya ay magdadala ng ulan ng mga pagpapala na magpapalusog sa iyong tahanan sa maraming taon na darating. Matagal ka ng tapat sa akin. Nagdasal ka, nagayuno ka, umiyak ka, at inuna mo ako sa lahat ng iyong kilos at iniisip. Darating ang panahon para anihin ang mga bunga ng iyong katapatan. Pupunuin ko ang iyong tahanan ng kasaganaan, kaligayahan, tapang at kalusugan. Huwag kang mag-alala dahil tutuparin ko lahat ng ipinangako ko sa iyo. Maghanda para sa isang malaking pagbabago at huwag kumapit sa mga landas ng nakaraan, puno ng pag-aalala at panghihina ng loob. Ang mga puwersa ng kasamaan ay gumuho sa harap ko. Walang sinuman sa mundo, maging tao man o espiritual, ang maaring sumalungat sa manloloko, manakit sa kanya o makapinsala sa kanya, dahil ang manloloko ay hindi nag-iisa. Ang aking mga bisig ay pumapalibot kay Kon, ang aking kabanalan ay bumabalot kay Kon, at ang kapangyarihan ng aking dugo ay nagpoprotekta kay Kon araw at gabi. Tama na ang kalungkutan, wala nang sakit, wala nang luha ng kawalan ng pag-asa. Tanggapin at maranasan ang kapayapaan at kaligayahan na ibinibigay ko sa iyo sa mismong sandaling ito. Sabihin sa akin kung anong scam ang nilalaro nila sa iyo. Ipahayag ang iyong pananampalataya sa akin. Yumuko ang iyong mga tuhod at ipahayag ang iyong pasasalamat para sa pag-ibig at kababalaghan na malapit mong masaksihan. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Malapit nang mangyari ang isang bagay na sabik mong hinihintay. Sasagutin ko ang bawat problemang nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Ang mga emosyon na aking inihasik sa iyong puso ay tinatakan ng aking banal na espiritu. Ang biyayang ipinakita ko sa iyo ay tunay at totoo. Matatanggap niya ito hanggat naniniwala siya sa akin at sa aking walang hanggang salita. Hindi siya mali na buksan ang kanyang puso sa Ama sa langit na mahal siya. Sa hindi mo iniisip ito. Ang makapangyarihan at kamanghamanghang mga himala ay naghihintay para sa lahat na nakikinig sa aking mga salita at nangahas na maniwala ng may pagpapakumbaba at pagiging simple na kinikilala ang kanilang sariling mga pagkukulang, iniiwan ang kasamaan at nagpasya na patuloy na magmarch sa pasulong ng hindi lumilingon. Gustong-gusto ko ang scam, mahal kong anak. Gusto kong pagalingin si Kon, putulin ang kanyang mga tanikala at wasakin ang bawat sumpa at spell na nagpakulong kay Kon.
Nililinlang siyang maniwala na ang isang tao sa sansinukob na ito ay nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa akin. Ito ang kasinungalingan ng kasinungalingan. Nanginginig ang langit at lupa sa tinig ko. Ipagdasal mo sila, ngunit huwag kang madamay sa mga payo o reklamo ng mga taong pumipili ng mga landas na patungo sa kadiliman, dahil hindi sila makapagbibigay ng tunay na tulong sa iyo. Alamin na kasama mo ako sa lahat ng bagay, ngunit hinihiling ko na unahin mo ako sa iyong puso. Sa paggawa nito, hindi lamang kita tutulungan, kundi unlad din kita at paulanan kita ng mga pagpapalang mas mahalaga kaysa ginto. Kahit sa mga sandali ng pagod at kawalan ng pag-asa, bubuhayin ko muli ang iyong kalooban na mabuhay, palakasin ang iyong kaluluwa at babangon ka mula sa iyong abo. Masasaksihan ng mga nasa paligid ninyo at ng mga susunod na henerasyon ng masaganang pagpapalang ipinagkaloob ko sa inyo. Bibihisan kita ng karangalan, lilinisin ang iyong mga daan, at pupunuin ang iyong bahay ng aking kaluwalhatian. Maniwala ka sa aking mga pangako, sapagkat ito ay tiyak na magkakatoo. Anak ko, mahal na mahal kita, at gustong makapasok sa iyong tahanan upang magsagawa ng malaking himala sa iyong buhay. Hinihimok ko kayong igalang ang lahat at huwag maliitin ang sinuman, anuman ang edad, katayuan o background. Huwag husgahan ang mga pinatawad ko. Suportahan at tulungan ang mga taong mahal mo na lumago. Sa paggawa nito, lalo pa kitang pagpapalain dahil nais kong magbuhos ng mga pagpapala sa iba sa pamamagitan ng scam. Ang mga ilog ng buhay na tubig ay dadaloy mula sa iyong puso patungo sa mga makakasalubong mo sa iyong landas. Sa pamamagitan ng scam, makakaranas sila ng mga himala, kababalaghan at kagalingan. Sa iyong ngiti ay makikita nila ang pag-asa na kanilang hinahanap. Kahit na ang mga hindi sumusunod sa akin ay maunawaan na ako ay totoo at tapat. Kung paanong ako ay nagpakita ng awa sa iba, ipaabot ko ang aking awa sa lahat ng tumalikod sa kasamaan at lumalapit sa akin ng may tapat na puso. Ngayon ay binubuhos ko ang pag-ibig sa kalituhan. Pinawi ang madilim na ulap ng kawalan ng pag-asa at tinatakpan ang kalituhan ng anino ng aking biyaya. Yung mga emosyong tumusok sa puso mo na parang bakal na pako, salamat lang sa kapangyarihan ko mawawala sila. Nais kong manumbalik ang iyong kapayapaan, muling magliyab ang iyong pananampalataya at muling lumipad na nararamdaman ng parehong pagnanasa gaya ng dati, lumipad upang matupad ang iyong mga pangarap. Gusto kong gumaan ang pakiramdam mo. Mahalagang pumasok sa aking presensya araw-araw. Magkasama, muli naming susulatin ni Con ang mga madilim na kabanata ng iyong buhay at susulat ng bagong salaysay. Gusto kong makita mo ang iyong sarili kung sino ka talaga. Mahal ko, isang matagumpay na kaluluwa na gumising araw-araw na may matibay na dahilan para mabuhay. Walang mga hadlang sa muling pagtuklas ng kaligayahan, na kinikilala na ang scam ay isang malaking pagpapala para sa marami na may kakayahang mag-alok ng makabuluhang suporta. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang hindi mabilang ng mga buto na handang ihasik. May matabang bukirin sa harapan namin. Tumayo at tandaan, kailangang ma-scam ang iyong pamilya. Palayain ang iyong sarili mula sa mga pasanin na iyong dinadala sa loob mo. Dadalhin ko ang mga damdaming ito sa aking mga kamay at isa-isang babaguhin. Kalungkutan sa kagalakan, pagsisisi sa kapayapaan, pagkakasala sa pag-asa. Ang anino ng depresyon na sumasagi sa iyong isipan, na pinipilit kang makinig sa mga tinig mula sa nakaraan na nanlilinlang pa rin sa iyo, inalis ko ang depresyon na iyon magpakailanman. Ako ang makapangyarihang Diyos at ikaw ang aking minamahal na anak na sumusunod sa akin, naniniwala sa akin at sumusunod sa akin ng tapat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking ibinuhos na dugo, binibigyan ko ng kalayaan mula sa lahat ng sakit sa isip. Darating ang kagalingan at kabanalan kapag nakinig ka sa aking tinig. Ang kumpletong kalusugan mula ulo hanggang paa ay sa iyo. Ngayon na ikaw ay kasama, tumayo, kunin ang iyong mga pag-asa mula sa lupa at magpatuloy. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito sa tugatog ng tagumpay, sa lugar ng iyong tagumpay. Huwag pasanin ang iyong sarili ng mga hindi kinakailangang utang dahil sa kawalang kabuluhan. Sa halip, tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga at hayaan ang iyong espiritual na buhay na maabot ang mas mataas na taas. Inyayahan kita na matuto mula sa aking mga salita at palalimin ang iyong koneksyon sa akin. Kung bubuksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang mga ito, ibubunyag ko ang maraming magagandang himala sa iyong buhay. Alagaan ang iyong kalusugan at ang iyong pamilya. Huwag ipagpaliban dahil binigyan kita ng lakas at katalinuhan upang malutas ang iba't ibang mga sitwasyon.
Ngayon ay hindi ko nais na makaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa huling minuto o malugmok sa pagkabigo. Bumangon ka, maging matapang at kumilos ng may determinasyon dahil walang mawawala sa iyo sa pagsunod sa aking patnubay. Kahit na nakatagpo ka ng pagsalungat o pagtutol ng iba habang hinahangad mong mapabuti ang iyong sitwasyon at gumawa ng mabubuting pagpili, ilagay ang lahat sa aking mga kamay. Maraming puso, malaki at maliit, ang naghahanap ng scam. Walang humpay na pinahirapan kang kaaway. Sinusubukan mong iklip ang iyong mga pakpak at ikulong siya sa kulungan ng kapaitan. Halos makumbinsi niya ito na wala siyang kwenta, nagdulot ng mga sugat na tila maliit ngunit dahan-dahang nagdurugo sa kanyang puso. Halos mawala siya, ngunit nakinig siya sa aking mga salita, nagpakita ng pagiging sensitibo, kinilala ang kanyang mga pagkakamali at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang panalangin ng pagsisisi ay isang kahangahangang handog na ipinagdiwang sa makalangit na kaharian sapagkat siya ay umuwi. Ngayon, udyok ng kanyang masigasig at aktibong pananampalataya, ginagawa niya ang kanyang paraan sa labanan para sa buhay. Ako ay nalulugod sa iyong pagtitiwala at sa iyong pagpayag na ibahagi ang iyong pinakamatalik na kaisipan at mga karanasan. Sa kagalakan ng buhay ay muling nabuhay, ngunit may mga nakatagong kaibuturan pa rin sa kanyang kaluluwa na kailangang tuklasin. Magpasalamat dahil maraming mga pintuan ng pagpala at mga bagong pagkakataon ang magbubukas para sa iyo. Maniwala sa mga salitang ito at ibahagi ang mga ito. Huwag kalimutang magdasal. Ang pakikipag-usap sa akin ay simple. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at sabihing, Panginoon, kailangan kita at ako ay nasa tabi mo. Manampalataya dahil ang katotohanan ay hindi kay iwan ng aking presensya, maliban kung talikuran mo ang aking biyaya o tanggihan ang mga pagpapalang ibinibigay ko sa iyo. Sa panahon ng kalituhan, huwag buksan ang iyong puso sa mga maling aral. Huwag hayaang pumasok ang puot sa iyong puso at huwag sumama sa mga nagsasalita ng masama tungkol sa iba ng walang dahilan. Huwag paniwalaan ang lahat ng iyong nakikita, naririnig o nababasa. Kung ang isang tao ay nagsasalita ng masama tungkol sa ibang tao, huwag ka agad maniwala sa kanila. Huwag mahulog sa bitag ng kalaban. Ikaw ay naghihirap at kailangan mo ang aking tulong, ang aking pag-ibig na nagpapatahimik at nagpapagaling ng walang paghatol. Ang aking magiliw na presensya ay yumakap sa iyo sa katahimikan ng walang panunumbat. Kailangan mo ang aking matulungin na tainga, matiyagang nakikinig sa iyong bawat salita ng walang pagkagambala. Magsabi ka ng totoo, anak ko. Gusto mo ako, katotohanan yon. Ang iyong lakas ay umabot na sa limitasyon nito at ang oras ay dumating upang kilalanin ang iyong pangangailangan. Naiintindihan ko na ikaw at ang iyong pamilya ay naglalakad sa isang malupit na disyerto, kung saan ang paghihiwalay ay nagpapatuyo ng pag-asa at ang iyong kaluluwa ay nauuhaw sa pagmamahal sa gitna ng pag-iiwan. Ang paglalakbay ay mahirap at ang mga mainit na bato ay napapahiyaw sa sakit. Naiintindihan ko ang iyong mga takot at damdamin. Mahirap magpatuloy sa paglalakad sa paniniwalang kahit sa gitna ng paghihirap na ito, ang aking kamay ay umaalalay sa iyo. Gayunpaman, alam ng iyong mga kaaway ang iyong potensyal at sa makatuwid ay subukang magdulot sa iyo ng kaguluhan at nakawin ang iyong kapayapaan. Kung hahayaan natin silang abalahin ang ating pagtulog o kung mawawalan tayo ng pananampalataya, maaring maulit muli ang pagkabalisa. Ngunit tandaan ang katotohanan ito, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nasusukat, ang aking awa ay walang katapusan, at ang aking banal na espiritu ay hindi papayag na ikaw ay masaktan. Kaya maniwala ka na madapa man tayo at madapa, pupulutin kita. Huwag mong isipin kahit saglit na inalis niya ang tingin niya sa iyo. Kung mahulog ka sa mga bitag ng iyong mga kaaway, ililigtas kita. Kung ang iyong pananampalataya ay nag-aalinlangan at ang iyong puso ay puno ng negativity, patuloy akong lalaban para sa iyo, dinadalisay ang iyong kaluluwa sa aking salita. Hindi ako papayag na ihiwalay ka ng sinuman sa aking pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng espada o kutsilyo, hindi sa kakapusan o sakit, hindi sa labanan o panganib. Ngunit naparito ako upang protektahan ka mula sa mga kalaban na umaatake sa iyo at saktan ka. Ang lahat ng ating tinitiis ngayon ay isang proseso ng paglilinis. Kung paanong ang ginto ay kumikinang lamang kapag ito ay dumaan sa apoy, ikaw din ay magniningning na malinis sa mga negatibong katangian na nananatili pa rin sa loob mo. Nais kong palayain mo ang galit, walang kabuluhan, takot, pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Huwag na huwag kang lumingon dahil walang makakapantay sa iyong nakaraan sa saya na naghihintay sa iyo.
Nais kong hanapin mo ang maliliit at malalaking pagpapala sa iyong buhay na lumakad ng may malinis na budi, dala ang aking mga birtud sa iyong puso. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat. Ang iyong pamilya ay mahalaga at ang iyong kinabukasan ay higit pa sa pera, ari-arian, tahanan, propesyon, trabaho, katanyagan o kasikatan. Huwag matakot sa pagkawala ng material na mga bagay at huwag yakan ang mga ito. Unahin ang talagang mahalaga. Lumapit ako sa iyo na may pusong puno ng pagmamahal at pangangalaga. Hindi mo pinagdudahan ang kapangyarihan ko at hindi ka nagduda sa presensya ko sa tabi mo. Kaya naman nalampasan mo yun kaya tinulungan kita. Ngayon ay gagawin kong magbunga ng masaganang bunga ang mga binhing ito sa iyong buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Ang gantimpala para sa iyong katapatan ay malapit na at kung ano ang aking dadalhin sa iyong tahanan ay higit na malaki kaysa sa iyong naiisip. Deserve mo ang pinakamahusay at higit pa. Ang iyong pananampalataya ay mahalaga at ang iyong mapagpakumbaba at simpleng pag-uugali ay magdadala sa iyo sa malayo. Humanda ka dahil magbubukas ako ng mga bagong pinto at makakatuklas ka ng mga bagong abot tanaw. Ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong tahanan. Mahal kita, anak ko. Kumusta ka ngayon? Walang problema ang matatalo sa iyo hanggat nananatili kang matatag sa pananampalataya. Alam kong nasa aking mga kamay ang iyong kinabukasan. Lahat ng gamit mo galing sa akin. Ako ang nagpapala sa iyong buhay. Manatili sa aking piling at sumilong sa aking mapagmahal na yakap. Lumabas sa iyong bahay, tumingala sa langit, itaas ang iyong mga bisig at ipahayag sa mundo na ako ang iyong pastol, ang iyong tagapagbigay at lubos kang nagtitiwala sa akin. Sundin ang aking mga salita ng tapat hanggang sa wakas. Gawin mo ngayon, tanggapin ang pagpapahid na ito ng pagpapagaling. Damhin ang lakas na ibinibigay ko sa iyo at huwag matakot at huwag panghinaan ng loob. Patuloy na sumulong. Ibahagi ang aking salita at panatilihin ang pasasalamat sa iyong puso para sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ko sa iyo. Sabihin mo sa akin na tinatanggap mo sila ng may pagmamahal. Nakikita kitang nahihirapan, hindi makatulog na may mga iniisip na bumabalot sa iyong isipan. Alamin na wala kang dahilan upang matakot sapagkat naririto ako kasama mo. Tinatanggal ko ang mga anino ng iyong nakaraan, pinalaya ka sa bigat ng iyong mga kasalanan at pinapagaling ang mga sugat na natitira pa. Ang mga tanikala na dating nakagapos sa iyo ay naputol na ng tuluyan. Tumingin sa hinaharap ng may pananampalataya dahil nasa tabi mo ako, palagi, hinding-hindi kita pababayaan. Gusto kong maging malapit sa iyo, gabayan ka at matugunan ang iyong mga pangangailangan. Hanapin mo ako ng buong lakas sapagkat ako ang iyong kabuhayan. Ngayon gusto kong buhosan ka ng mga pagpapalang kailangan mo at punan ang iyong buhay ng tunay na kasaganaan. Nangangako akong magbubukas ng maraming pinto para sa iyo at bibigyan ka ng magagandang pagkakataon. Ang mga pagpapala ay babagsak sa iyo ng sagana, tulad ng banayad na ulan na nagpapalusog sa lupa. Bigyang pansin ang mga nangyayari sa paligid mo. Kahit na nahanap mo ang iyong sarili na nahaharap sa mga hadlang na tila hindi malulutas, tandaan, maaari kong baguhin ang pinakamahihirap na sitwasyon sa mga pagkakataon para sa paglago at kasaganaan. Habang tinatanggap mo ang aking mga regalo at talento, humingi ng patnubay sa aking mga salita at gamitin ang mga ito upang mapabuti ang iyong buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Ngunit huwag maakit ng pang-akit ng material na kayamanan o ng mga tukso ng katanyagan. Sila ay nilikha upang sundin ang aking mga utos at pagsilbihan ang aking mga layunin. Si Con ang aking anak at pinupuno nita ang kanyang buhay ng biyaya na nagbubuhos ng awa kay Con. Dapat talaga tanungin mo si Ta. Tapos magtanong, huwag matakot na humingi ng pinakamahusay na butil pulot mula sa bato, ang pagbubukas ng mga bintana ng langit at ang kasaganaan ng mga pagpapala. Gamitin ang iyong pananampalataya. May kapangyarihan si Ta na ilipat ang mga bundok ng sakit, sirain ang mga hadlang ng kasamaan at putulin ang mga tanikala ng kasalanan, adiksyon at mapangwasak na mga gawi. Hilingin sa akin ang lahat ng bagay na mabuti, matamis, mabait at nakapagpapatibay. Kahit na ang gawain ay tila hindi malulutas, tanungin si Ta kung maari siyang mag-ambag sa iyong walang hanggang pag-unlad at makalupang kagalingan. Sa perpektong sandali na may walang katapusang pag-ibig, tutugon si Ta. Naunawaan niya ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga pagkabalisa at ang iyong mga hangarin. Gayunpaman, may mga araw na lumalapit ang kadiliman at nakakalimutan nating magpasalamat. Ang kaaway ay bumubulong, nag-iiniksyon ng maruming kaisipan sa iyong isipan, ginagawang takot ang pag-aalala,
pinalilibutan ka ng mga kasinungalingan, ginagawang pagkabalisa at kawalan ng pag-asa ang takot. Pinagmamasdan kita at hinihintay na itaas mo ang iyong mga braso at magsabi ng mga salita na magpapatakas sa kalaban. Magpasalamat para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, para sa iyong kalusugan at para sa lahat na mayroon ka at pag-aari. Ang iyong tapat na pananampalataya at mapagpasalamat na puso ay mga kalasag na nagpoprotekta sa iyo sa mahirap na panahon. Sa paglakad mo sa apoy ng hirap, ako'y nasa tabi mo, naghihintay sa iyong paggising. Gusto kong marinig ang iyong mga unang salita araw-araw na nagmumula sa kaibuturan ng iyong nagpapasalamat na kaluluwa, na nagpapahayag ng salamat, salamat sa buhay. Lumapit ka sa akin ngayon kahit na masama ang pakiramdam mo. Halika na may lakas ng loob araw at gabi, masama man ang pakiramdam mo, sa tingin mo ay nabigo ka o kung nararamdaman mo. Ang kahinaan ng pamilya na minsan ay humantong sa kanya sa bisyo, kamalian at kasalanan. Dito tinatanggap ang scamming, anuman ang nangyayari o kung ano ang sitwasyon nito. Naririnig ko ang iyong panalangin ng pagsisi at nag-aalok sa iyo ng isa pang pagkakataon. Kung tatanggapin mo ang aking kapatawaran at nais mo ang isang bagong simula, halika at isuko ang iyong puso. Walang mga paliwanag ang kailangan. Naiintindihan ko ang iyong pangangailangan para sa aking pag-ibig at narito ako, nagmamahal sa iyo. Magandang umaga, mahal ko. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sabihin mo sa akin ang lahat dahil nananatiling kumpidensyal ang ating pag-uusap. Buksan ang iyong puso, palayain ang iyong sarili mula sa kung ano ang nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Pagkatapos makinig ang aking makapangyarihang salita, ang aking nakapagpagaling na kamay ay hipuin ang iyong kaluluwa na maghahatid ng kaaliwan sa iyong mga mata na puno ng luha at pinuputol ang mga tanikala na nakagapos sa iyo. Ganito gusto ni Ita na makita sa napakagandang ngiting iyon na pinaglalaruan ngayon ni Con sa pusong nag-uumapaw sa tuwa. Ang iyong buhay ay hindi nagtatapos. Mahaba ang iyong paglalakbay, ngunit puno ito ng magagandang sorpresa at mabait na tao. Sagot kay Ta, ipahayag ang iyong pananampalataya sa Ta. Ipahayag ang iyong halaga at hawakan ang aking kamay. Huwag mong bitawan. Nangangako siya na mamahalin at aalagaan ka ng walang pasubali. Ang sagradong pag-ibig na ibinibigay sa iyo ni Ta ay hindi natitinag. Ngayong araw ay bibisita si Ta sa iyong tirahan at babaguhin ang iyong kapalaran. Tinawag ni Con si Ta sa panalangin ng may pananampalataya at katapatan at kaya naman naparito si Ta upang iligtas si Con. Nasa kanya ang kapangyarihan at gusto niyang gamitin ito. Ang susi sa pag-unlock ng mga himala ay nasa iyong pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, mahal ni Ta ang isang kontra, anuman ang mga pangyayari. Lagi akong nasa tabi mo. Ayokong maimpluwensyahan ako ng takot na kumuha ng higit pa. Mga desisyon. Nagbayad siya ng mataas na halaga para sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit ngayon ang lahat ay nagtatapos. Pinatatawad ko ang iyong mga kasalanan, nililinis ko ang iyong kaluluwa. Ang mga pasanin na iyong dinadala ay nahuhulog. Ang pagkakasala at kawalan ng katiyakan ay iiwan. Ang hangad ko, mahal kong anak, ay pagpalain ang iyong buhay. Ang aking mga plano at layunin ay para sa iyong ikabubuti at kapakanan. Hindi magiging madali ang lahat. Minsan kailangan mong lumaban, ngunit ako ay nasa iyong tabi at palalakasin ang iyong espiritu hanggang sa huli. Kung naniniwala ka, sabihin naniniwala ako. Kung tatanggapin mo ako sa iyong puso, ipahayag, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Kung pahintulutan akong mamuno sa iyong buhay, ipahayag, Diyos ko, ikaw ang aking hari at aking Panginoon. Sa tuwing lalapit ka sa akin upang magtanong sa akin, gawin mo ito na may kumpiyansa, mahal kong anak. Kahit na sinusubukan akong linlangin ng pagdududa o pagkakamali, nananatili akong tapat. Hinding-hindi ako susuko sa scam. Pinapalibutan ko ang aking presensya, saan man siya naroroon, ang napakaraming celestial na hukbo na handang tumulong upang matiyak ang tagumpay laban sa sinumang malupit na kalaban na maaring humamon sa kanya, upang magbigay ng kagalingan at alisin ang lahat ng mga paghihirap. Bibigyan ko ng kapangyarihan si Con na ipahayag ang aking salita at ang puwersa ng kadiliman ay babagsak. Ang iyong buhay, iyong pamilya, iyong kalusugan, iyong pananalapi, lahat sa ilalim ng iyong bubong ay mabubuhay sa kalayaan at tagumpay. Ang iyong tahanan ay liliwanagan ng aking maluwalhating presensya at ang mga supernatural na kababalaghan ay mangyayari araw-araw. Mapapaligiran siya ng mga pamilya ng mabait na tao na pagpapalain din ng kanyang mahabagin na espiritu. Mangyaring kasama ang magpatuloy na maging ang taong kasama. Huwag kang bumalik sa kawalang paniwala.
Alam niya ang iyong mga luha, ang iyong mga sandali ng panghihina ng loob at kalungkutan. Kaya naman hinding-hindi bibitawan ni Ta ang kamay mo. Naiintindihan ni Ta na kailangan na naman siya ni Con ngayon. Hindi nagtagal, si Con ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa at sumigaw. Diyos, nasaan ka? Ngayon ay inaalok sa iyo ni Ta ang palatandaang ito na talagang nakikinig si Ta at matulungin sa iyong mga pangangailangan. Si Ta ay nakikinig at nagpapakita ito, kahit na hindi siya makapagsalita ng mas malinaw sa sandaling ito. Ngunit darating ang panahon na iyon. Magtiyaga sa iyong pang-araw-araw na panalangin. Pakiramdam ang aking presensya sa akin at subukang kilalanin ako ng mas mabuti. Ta ang iyong ama at ang aking pag-ibig ay hindi natitinag. Magtiwala ka kay Ta dahil hindi nanloko si Ta. Mahal na mahal ka niya at hilingin sa iyo ang kagalingan, lakas at namasiyahan ka araw-araw ng may kagalakan. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob at nagpapalakas ng iyong determinasyon. Maghanda para sa paglalakbay na ito. Pagpapalain ko ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan at ang iyong pananalapi. Si With ay pumapasok sa isang recovery station. Bigyang pansin dahil ito ay gagabay sa iyo at magtuturo sa iyo sa lahat ng kailangan mong gawin upang matiyak na walang mali at ang lahat ay unlad. Bigyan mo ako ng oras at mangako na yumuko ang iyong mga tuhod at bumalik sa aking salita. Magpasya minsan at para sa lahat na ipagkatiwala ang iyong mga takot at pasanin sa akin upang palakasin ang iyong kaluluwa sa aking presensya at pakinggan ang aking tinig sa iyong pusong puno ng pagmamahal. Nais kong gabayan ka sa isang landas ng pagpapanumbalik upang mabawi mo ang lahat ng nawala. Nais kong hawakan ang iyong kamay sa paglalakbay tungo sa kapayapaan at katahimikan upang matuklasan mong muli ang kaligayahan na iyong ninanais at iwanan ang mga problemang minsan ay tila hindi malulutas. Nais kong palayain ka mula sa mga pagkabalisa na nagpahirap sa iyong buhay, alisin ang mga takot sa iyong isipan. Huwag hawakan ng mahigpit, huwag itago. Ang mga scammer ay mananatiling matatag, hindi matatakot sa mga kasinungalingan, peking balita, insulto o walang laman na pagbabanta. Kung sasabihin ko sa iyo na malakas ang scam, maniwala ka sa akin. Hindi mahina ang scam, malakas ang scam. Palayain ang iyong sarili mula sa mga kulungan na itinayo ng iba para sa iyo. Iwanan ang pagkakasala ng mga kasalanan na napatawad na. Palayain ang iyong isip mula sa hindi kinakailangang mga salungatan at huwag hayaang mag-ugat ang mga negatibong emosyon sa iyong puso. Palayain ang iyong sarili sa sama ng loob at patawarin ang mga nanakit sa iyo. Huwag mong panghawakan ang nakaraan dahil nasa kamay ko ang iyong kinabukasan. Sisiguraduhin kong matutupad ang napiling layunin. Mangyayari ang mga himala sa iyong buhay at ang iyong pamilya ay mapapalibutan din ng aking pag-ibig. Ang iyong tahanan ay protektado ng makapangyarihang dugo na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Magtiwala ka sa akin. Buksan mo ang iyong bibig at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Papakainin kita ng pagkaing matamis na gaya ng pulot mula sa bato at bubusugin kita ng pinakamasarap na trigo kasama ng aking pagpapala ang karunungan, kapangyarihan at kakayahang gumawa ng matatalinong desisyon para pangalagaan ang tunay na mahalaga. Pinagkakatiwalaan kita ng pasalamat at pagtitiwala dahil binabago ko ang iyong buhay at sa lalong madaling panahon, makahanap ka ng maraming pagkakataon. Matagal ka nang naghahasik ng mga binhi ng pananampalataya sa iyong puso kahit sa gitna ng malaking paghihirap at pagsubok. Hindi mo pinagdudahan ang kapangyarihan ko at hindi ka nagduda sa presensya ko sa tabi mo. Kaya naman nalampasan mo yun kaya tinulungan kita. Ngayon ay gagawin kong magbunga ng masaganang bunga ang mga binhing ito sa iyong buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Ang gantimpala para sa iyong katapatan ay malapit na at kung ano ang aking dadalhin sa iyong tahanan ay higit na malaki kaysa sa iyong naisip. Deserve mo ang pinakamahusay at higit pa. Matagal ka nang naghahasik ng mga binhi ng pananampalataya sa iyong puso kahit sa gitna ng malalaking paghihirap at pagsubok. Maghanap ng isang tahimik na lugar at pag-isipan ang lahat ng mga bagay na dapat mong ipagpasalamat para sa araw na ito. Ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang hangin na iyong nilalanghap, ang pagkain sa iyong mesa, ang kanlungan sa itaas ng iyong ulo, ang aking supernatural na proteksyon sa paligid ng iyong tahanan, kung saan ang mga mandirigmang anghel ay nagkakampo at nagbabantay sa iyong mga pangarap at handang lumaban. Mayroong hindi mabilang na mga dahilan upang makaramdam ng swerte.
sa mga nag-aalok ng napakaraming magagandang bagay upang pagnilayan araw-araw, upang ang iyong isip ay mapuno ng positibo at ang iyong mga mata ay mabuksan sa aking kabutihan sa iyong paglalakbay. Ito ay magbibigay sa iyo ng katiyakan na ang iyong kapalaran ay nasa aking mga kamay. Nananahan ako sa pusong nagpapasalamat na kinikilala ang pagtitiwala nito sa akin at hinahanap ako na may pananampalataya at pag-asa. Alam na ito ay saganang pinagpala. Minsan nakikita ko ang mga tao na nag-aalala tungkol sa mga kaganapan sa buhay, ngunit ito ay natural. Huwag masyadong mag-alala, gamit ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Gusto ni Con na maging maayos ang lahat para magkaroon ng sapat na espasyo para sa kanyang tahanan, para sa kanyang pamilya na maging malusog, at para sa wala at walang sinumang makagambala sa kapayapaan at katatagan na hinahangad ni Con. Sa oras ng pagkabalisa, lumapit ka sa akin at makakatagpo ka ng kapayapaan. Huwag hayaang lokohin ka ng kaaway na maniwala na ang iyong mga problema ay hindi malulutas. Ang aking kapangyarihan, kasama ng iyong pananampalataya, ay napakalaki. Magtiwala ka sa akin, hindi sa mga paraan ng mundo. Sa akin lang nagmumula ang lakas mo at ako lang ang makakasuporta sa iyo. Magpapalakas sa iyo, palawakin ang iyong paningin at dagdagan ang iyong kaligayahan. Kapag ang iyong pananampalataya ay humina, alalahanin ang mga oras na ikaw ay sumigaw sa akin sa iyong sakit. Nung naramdaman mong iniwan ka, ako yung bumuhat sa'yo para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. At simula noon, hindi ako tumigil sa pagpapakita nito sa'yo. Huwag mag-alinlangan ngayon na malapit ka nang makamit ang napakaraming bagay. Hindi ito ang oras para huminto o hayaan ang mga pag-aalinlangan na patakbuhin ang iyong mga iniisip. Ako ang mayakda ang iyong mga araw, ang arkitekto ng iyong kapalaran at iyong kinabukasan. Walang bagay na hindi ko maabot. Maraming nakikinig sa mga kasinungalingan ng mundo at naniniwala na hindi ko sila mahal, na narito ako upang parusahan sila. Ngunit nagsasalita ako tungkol sa aking pag-ibig. Ngunit nagduda sila. Mas gusto nila ang mga maling paniniwala na nagpapanatili sa kanila na nakulong sa pagkabigo. Ngunit si Con, ang aking mahal na anak, ay nakikinig sa akin ngayon at nangangahulugan iyon ng mahusay at kahangahangang mga bagay para kay Con at sa iyong pamilya. Ang makapangyarihan at kahangahangang mga pagpapala ay nasa abot tanaw at nais kong maniwala kayo sa kamanghamanghang, mabait at mapagbigay na pag-ibig na ito. Ang mahal ko ay matiyaga, maunawain, hindi madaling magalit at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Magalak sa katotohanan. Panghawakang mahigpit ang pag-ibig na iyon na naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, at nagtitiis sa lahat ng bagay. Ang aking mga pangako ay dumarating sa iyo araw-araw at lagi akong handa na magbigay sa iyo ng higit pa. Punuin ninyo ang inyong sarili ng mga salitang ito na nagdulot ng kapayapaan. Itaas ang kalasag na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga pag-atake ng kasamaan. Naway tanggapin ng iyong pamilya ang aking mga pangako at madama ang kagandahan ni Grace sa kanilang mga puso at magdala ng kapayapaan araw-araw. Gagawa ako ng mga mahimalang gawa na tila imposible sa iyo. Sisiguraduhin ko ang kalusugan, kabuhayan, kalayaan at kasaganaan para sa iyong mga mahal sa buhay. Sino pa ang makapagbibigay sa iyo ng supernatural na kagalakan? Sino pa ang nakakaunawa sa iyong mga iniisip at nakakaalam ng iyong tunay na mga pangangailangan? Sino pa ang makapagpupuno sa iyo ng gayong nakapagpagaling na pag-ibig at matamis na katahimikan? Hindi ba't ako ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus at muling bumangon upang bigyan ka ng kaligtasan? Buksan ang iyong Biblia, isawsaw ang iyong sarili sa aking banal na salita at hayaang patuloy na lumakas ang iyong pananampalataya. Pakiramdam ang pagtaas ng iyong kumpiyansa. Halika at makinig sa akin tuwing umaga. Buksan ang iyong mga tainga, panatilihin ang mga salitang sinasabi ko sa iyo at hawakan ang aking mga pangako malapit sa iyong puso. Ang iyong mga panalangin kapag taos puso ay may malaking kapangyarihan. Patuloy na manalangin ng ganito, mahal ko. Dahil kapag pakiramdam mo ay grounded ka, talagang hinahawakan mo ang langit sa iyong magandang ugali. Ang aking kamay ay haplos sa iyong ulo na may pagmamahal at ang buong langit ay tutugon ng amen sa iyong taimtim na panalangin. Ngayon, aking anak, magpatuloy ka at harapin ang iyong araw ng buong tapang. Ang aking mga anghel ay sumasama sa iyo at ang aking pag-ibig ay pumapalibot sa iyo. Mahal kita. Amen.